Alright, good morning TikTok affiliate students or good afternoon, good evening, kung anong oras niyo man sa araw na 'to pinapanood 'tong video na 'to. So for today's video, we will be tackling about how GMV Max works. So GMV Max is the new system na ginagamit ngayon ni TikTok para mas ma-utilize ng mga brand owners, sellers, and shops yung mga ad budgets nila na binabato nila sa mga TikTok affiliate video. So we'll be talking about GMV Max as well as ano yung process and nakikita ng mga sellers sa back-end nila for them to consider if tatapunan ba nila ng budget yung mga videos natin for shop ads. And then another is, this is just some of my tips as well kung how do I utilize my videos para sa GMV Max. So I don't know how long this class will take. Probably about 30 minutes or so. But before we start, again, a few reminders. For those who are currently subscribed, make sure that you pay attention to your subscription end date, lalo na dun sa mga pumili ng mga lower and discounted rate kasi as you all know, TikTok will automatically deduct subscription fees from your GCash or cards or whatever payment method yung sinet nyo nung nag-subscribe kayo. So, make sure na you keep on checking kasi kahit na sabihin natin mag-expire yung subscription nyo like next week pa or 10 days pa, because you subscribe, you already allowed TikTok to deduct money from your account. So, make sure lang na i-check nyo mabuti yung mga subscription nyo at saka nag-check kayo ng transactions kasi again, I don't have control over payments. I don't have control over refunds. Your payments are not 100% given to me. Just so you know, so hindi ako nagbibigay ng mga refund coming from my own pocket. Okay? Next one, if you're a new subscriber, this video is not for you pa, please make sure na you go through the guidelines as well as the page 1 of your blueprint, whatever month man ngayon, make sure you have the updated blueprint. If you don't have the blueprint yet, which is the guide to all of the video classes here, where to watch them in Google Drive, please go to your sub-only space and look for the video that says, watch me first. Okay, kung whatever month man yung nasaan tayo ngayon. Okay, next one is check your again, your blueprint, make sure you have the latest one and look for the tab July 14 GMV Max. Okay, so that should be on the super right side of your tab. I will show it to you later. So if you're ready, again, let's go. Grab a snack, grab a drink, and open your blueprint. Look for the July 14 GMV Max tab. So, as you can see there, let's explain muna ano muna yung GMV Max, no? Product GMV Max is an automation solution for TikTok Shop ads that optimizes a TikTok Shop's total channel ROI. So, ano ibig sabihin ng ROI? That's return of investment. Meaning, dapat bumalik yung nilabas nilang budget. Okay, kailangan ko ano man yung budget na nilagay nila doon sa system na yun, kailangan double, triple, quadruple natin yon as a TikTok affiliate. So, ano ba yung kino-consider ni GMV Max sa mga ano nila, sa mga TikTok affiliate videos? One, so uses all available creative assets to create ads and set campaign settings. So, lahat ng videos natin na merong yellow basket, makikita nila yan sa system. Automatic, no? Ni TikTok. Optimize both organic delivery and paid ad traffic to achieve incremental GMV. So kay GMV Max, ang pinaka-importante sa kanya is ma-achieve niya yung target na sinet ng buyers or ng shop owners or ng sellers, okay? So kailangan kapag na-achieve na yon, the more na mas mataas yung item sold mo, the more kanya tatapunan ng budget for your ads, okay? Both organic and paid. Yes, why? Kasi kahit naman bago yung in-upload mo na video, pwede ka pa rin ma-consider doon sa GMV Max or shop ads na tinatawag na atin. Okay, hindi lang paid. Yes, doing paid ads will help you get recognized. We'll talk about that later kasi I did some experiments on my end as well. Pero kahit malaking affiliate ka, small affiliate ka, lahat tayo dito affiliates, lahat kayo merong chances for GMP Max. Nagkakatalo na lang yan dun sa mga siniset nilang standard sa back-end para ma-consider kayo for longer budget. So, yun yung pag-uusapan natin. Okay? So, number 1, sabi dito, GMV Max pulls videos based on its organic performance first, which is yung sales,
views, engagement, kahit na mga bago kayong post. So this information came from TikTok itself. So I made na lang kung ano yung pinaka-importante na makuha nyo. But the GMV Max statuses, I got this inside from my top clients. Okay? So, GMV Max, number one, lahat ng videos na available sa kanila, pag sinet nila yung budget, hihilahin ngayon yun ng system. Hindi na si seller to ha. It's the TikTok system itself with the GMV Max. Hihilahin niya lahat ng video na yon. Sino dito yung maganda yung sales kahit bagong upload lang. Sino dito yung maganda yung views. Sino dito maganda yung engagement. Yes, kasama ang engagement. But again, balik tayo sa basics guys ha. This is not your engagement is the key. Okay? Hindi yan yung kung maka-comment, maka-like, maka-copy link, maka-share, hindi yan yun. Yan yung organic engagement na totoong galing sa potential buyers. Okay? So, of course, the TikTok system is smart enough to detect that. Okay? So, yun yung pinakauna niyang kino-consider. Now, kapag napapansin nyo, I know some of you napapansin na yan na kapag kahit bago lang yung upload, minsan may checkout, di ba? Minsan maganda agad yung views, minsan maganda yung comments, may nagla-like, may nag-share, automatic consider na kayo agad sa GMV Max. Okay? If yung client na yun, meron siyang inalat na budget sa system, automatic si TikTok na bahala dun sa videos nyo. Okay? Next, once the system saw a potential to generate sales to reach the target ROI, the system will put in more budget to the affiliate videos. So, let's say for example, nakitaan kayo ng, yung videos nyo mismo, nakitaan siya ni TikTok system ng potential para ma-hit ni client yung sinet nilang ROI or return of investment. Let's say for example, ako si Wellspring, 'di ba? Let's say, nag-set ako ng 100,000 budget, nagbigay ako kay TikTok. Ito, 100,000 pesos, ikaw bahala, kanino mo affiliate, ibibigay yan. So, ngayon, ang gagawin ni TikTok, hahanap siya lahat ng mga videos na merong nakatag na Wellspring. Okay, lahat ng products na meron sila, hahanapan niya ng videos. If maganda yung views, yung sales, yung engagement, kahit bagong post pa yan, meron kayong potential maka-receive nung budget na yon. Kaya minsan magtataka kayo, meron kayong checkouts sa shop ads. Okay? Pero kapag nakakita kayo ng checkout sa shop ads, hindi pa yon yung full. Ibig sabihin, tinetesting pa lang kayo kung maganda yung performance ng videos nyo. Okay? So, number 3, as long as the videos are reaching the target ROI, the system will keep giving ads budget to the affiliate videos. So, let's say for example, meron akong 10 videos about Wellspring, Melatonin Gummy. And let's say out of those 10 videos, 5 doon yung laging may checkout, maganda yung views, maganda yung sales, tuloy-tuloy, hindi siya nawawalan, kumbaga, ng traction. Now, lahat nung 10 na yon tinapunan ako ng ads budget ni TikTok, no? Sige. Pero 5 lang yung nag-perform. Meaning, 5 lang yung patutuloy-tuloyin ni TikTok magkaroon ng ads budget for the shop ads. Gets ba? I have to pause the video first kasi I have to check if meron ba tayong nare-record na audio. Okay, meron naman. So, balik tayo. Meaning, if meron kayong 5 video of the same item, of the same brand na nagpe-perform ng well, organically, okay? Organically sabihin natin. Wala yung shop ads, wala, nag-viral ka lang, 'di ba? Ngayon, pwede ka na ngayon tapunan ngayon ng system. Okay, and let's say out of those 5 videos naman, let's say sabihin natin, ang nag-perform naman sa shop ads or sa GMV Max 3. Okay, okay pa din 'yun sa'yo. It means meron kang 3 video na generating. So, balik tayo sa basics of this class. Sa mga matatagal na dito, this is one of the reasons why I keep telling you, promote your hero products well. Promote the same products over and over again. More chances, more quantity of products, more winning. Kasi yun yung nakikita ng system. Okay? Now, I'll share with you some challenges na na-share din sa akin ng mga ano ko, ng mga client ko. Okay? Maraming uninteractive content, 'di ba? So, ngayon si TikTok naglabas siya ng guidelines, 'di ba? What is a high quality content versus uninteractive content? Yun yung challenge nila ngayon kasi um, maraming TikTok affiliates pero yung mga videos nila hindi nagko-convert. Okay, so minsan nasasayang yung ads budget nila. That's why si TikTok gumawa siya ng GMV Max na parang okay, ito na lang yung i-consider natin na kapag maganda yung sales nito, tatapunan natin sila ng budget. But if not, hindi. Okay?
So, ngayon pagalingan ng hooks, pagandahan ng gadgets, palinawan ng camera, pero walang sales aspect. Okay, meaning, di nagko-convert yung videos nyo. Ang importante lagi sa system is nag-generate siya ng sales regardless. Okay? So, balik tayo sa pinaka-basics of the basics magmula nag-start tayo sa ano na 'to, sa program nito. Do you really understand your product well? Do you really understand your market well? Kilala niyo ba kung sino yung binibentahan niyo or you're just requesting samples over and over again? You're not acting strategically. So, if titignan niyo, sayang yung oras niyo. If gumagawa kayo ng let's say 5 to 10 videos every day and without considering your market, your target audience, or even the product that you're selling, parang you're just doing it just so parang baka tumama tayo sa lotto. Uso yan ngayon eh, no? Yung parang pinauso niyo pa yung sinabi ni Bretman. That is true. Pero Bretman is not an affiliate. Bretman is a celebrity content creator. No? Of course, people are gonna listen to him. Pero for us normal people, let's try to act more strategically. Na yes, it may seem like all of our contents feel like a winning lottery. Pero you should do everything you can to increase that chances of winning a lottery. No, everything is strategic, everything has a system. The algorithm, no, yung mga TikTok promote, use those tools to help you increase your chances of winning the lottery. Wag masyadong complacent. Okay? Kasi the system is becoming smarter and smarter enough to pay attention only to creators who are performing really good and more strategic. Okay? So, tingnan natin yung GMV max statuses na nilagay dito. Again, this information is confidential. So, hindi ko siya pinopost publicly kasi this data was willingly given to me by a client so that I can teach you guys and makapag-generate ng more successful TikTok affiliates. Okay? So, I'll zoom in a bit. Pero hindi ko napapakita dito. Tingnan nyo na lang yung inyong blueprint. Okay, so, merong four stages ng GMV Max in queue. Okay, video is pending testing due to budget pacing. GMV Max prioritize ROI stability, meaning yung mga videos nyo, nakuha na ni system. Okay? Pero nakapila pa siya. Tinitignan niya isa-isa, tinapunan niya kayo ng budget. Minsan nakikita niyo mga old videos nyo, medyo nag increase ng views, no? Konti-konti kahit wala kayong ginagawa, pero walang checkouts. So, nasa queue siya, nakapila. Tinitingnan siya ngayon ni TikTok kung okay, may chance ba tong magkaroon ng sales? Meron bang may potential ba siyang sales? Yun lang talaga priority ng clients. Okay guys, sales. It's not your views, it's not your followers, it's not your engagement, it's sales, sales, sales. Okay? ROI pinag-uusapan natin dito. Pera. Dapat bumalik sa kanila yung tinapon nila sa inyo na budget. Okay? Minsan hindi natin yan alam, pero meron, tumatakbo yung videos nyo. Tumatakbo yan sa Shop Ads at saka sa GMV Max. Hindi lang kayo nagkaka-sales. Okay? And those data, we cannot see that. Nasa backend siya. Okay? Next one is yung learning. So, meron daw less than 3 days na learning phase si GMV Max wherein if a video spends less than $1, o magkano na ba dollar ngayon? 56 pesos, less than $1, at target ROI, it moves to the next stage or delivering. Okay? So ngayon kung nagko-convert na yung video nyo, like pa isa-isang checkouts, no? Tapos medyo nahi-hit nyo ng konti. Konti lang or almost may hit nyo yung target. So let's say for example, ang target na sinet ni client is 10,000 pesos, ganyan. 10,000 pesos gusto niya ma-hit yun, no? Or let's say, for example, 1,000 items sold, ganyan, no? Yung GMV kasi tinitingnan nila doon. So, let's say, for example, ma-hit nila yung GMV na 10,000 pesos just by putting ads on your video, then it means you're good. Pasok kayo sa next phase, which is delivering. But, if hindi nyo ma-hit yun, yung phase na yun, wala na. Okay? X na. Kaya minsan makikita niya parang, ay, wow! Tinapunan ako ni client ng ng budget kasi meron ako nakikitang checkout sa Shop Ads. Kita niyo yan. Tapos kinabukasan, wala na. Ibig sabihin, for that day, hindi nyo na-hit yung target na sinet sa inyo sa back-end ni TikTok. Okay? Or nung client. Parang, ay, hindi mo naman na-achieve to. Yes, may checkouts ka, pero hindi mo na-achieve yung goal na sinet namin sa videos mo. Kaya, bye. Ayoko na. Sayang pera ko sa'yo. Okay? So, they move on to the next content creator. Okay? So, kapag delivering naman, high performer ka na agad.
Okay? Spending consistently and hitting ROI targets. Ayan. So, kapag dire-diretso, nahi-hit mo, 10,000 today, 10,000 tomorrow, 10,000 sunod-sunod, ang saya mo. Hindi ka na mawawalan ng ano niyan, ng shop ads niyan. Laging ikaw na ipa-priority ng system. Okay, kasama ka na do'n. I don't know kung anong top ka, pero nung nakita ko kasi yung dashboard, meron siyang ranking. Meron siyang ranking ng TikTok affiliates do'n, nakalagay kung sino yung mga top performer, ganyan. So, pasok ka do'n, 'di ba? Yun yung gusto nating ma-achieve, high performer. Para tuloy-tuloy yung, pasok sa inyo ng budget. Kahit old videos pa siya, matatapunan kayo ng budget ni TikTok, okey? So, pag-usapan natin, ano naman yung not delivering? Ito yung sabi ko kanina. So, kapag hindi mo talaga na-hit yung daily na sine-set sa'yo na quota or target, ng system, wala, do-drop ka na niya agad, okey? Minsan ganito yan, kapag napapansin niyo na, "Uy, may shop ads ako," ganyan. Ay teka, pause lang muna natin kasi magka-cut siya automatic. Alright, okay. So, minsan mapapansin niyo 'di ba may shop ads, kita niyo may paisa-isang checkout. Kapagka gano'n, try to ano, to either post more of that ano, of that content or i-re-upload niyo siya konting edits, ganyan. Or third is i-boost niyo yung sarili niyong video, okay? So, those 3 tinest ko siya for a month, I think starting last month. Hanggang ngayon ginagawa ko siya. It works so good on me. Let's say for example, yung mga videos na pumapasok sa shop ads, tinitingnan ko kung anong saang video sila nagche-check out gamit yung shop ads. Sa dashboard makikita niyo naman 'yan, 'di ba? Tapos kapagka nakita ko kung anong video 'yun, 'yun yung nire-re-upload ko, nire-re-edit ko siya, either pinagsasama-sama ko. Let's say 3 video ni Wellspring, cut, edit, edit, upload. Pumapasok siya agad sa system. Nare-recognize na siya agad ni system na, "Oh, wait lang, parang itong video na 'to yung top performing dun sa kabila, what if i-try natin siya?" Now, kapag nakita ko agad pumasok siya sa shop ads, minsan sinasabayan ko siya ng boosting. Okay? So, balikan natin yung sinabi kanina. Okay, whether it's an organic or paid, papasok siya sa system kung sarili kong effort. Okay? So, magmula I think last month until today, lahat ng pinopost ko na videos ng Wellspring is actually a recycle. Sobrang bihira akong mag-post ng bagong content ngayon kasi nakikita ko na yung cycle on my end nakikita ko na yung cycle on my end na okay, ito pala kapag na-recognize na siya, dire-diretso yung ads budget. Kapag binoost ko pala siya ng konti, nare-recognize din pala siya ng shop ads. So, yun yung ginagawa kong tatlo as of the moment, okay? So, what do we have to remember? Para gumana sa inyo yung GMV Max, kailangan naka-on lahat ng ads authorization niyo. Okay? Medyo ano, may trust issues ba tayo? Meron, okay. Ito yung pros and cons na puwede kong sabihin sa inyo na sa akin, it's a pros and cons kapag naka-on si Shop Ads at saka nagpa-participate yung video niyo sa GMV Max, okay. One is commission sometimes it gets really low. Okay, so let's say for example, naka-on Shop Ads niyo, kung ang commission niyo sa isang item ay ₱10 sa sarili niyong effort, kapag pinasok yan sa system, minsan nagiging ₱8, ₱5, ganyan. Minsan may mga seller pang siraulo, ₱1 na lang kapag naka-shop ads kayo. Okay? So, yun for me is yung pinaka-cons niya. Hindi napapalitan ang basket sa shop ads. Okay, so far. Now, why do I keep using the system or bakit naka-on pa rin yung shop ads ko on my end? It's because if you notice, lahat ng hero products ko, I've already built strong relationship with this client. So, they don't lower my commission. Kahit na nagse-spend sila ng ad budget sa akin, yung commission na na nakukuha ko from shop ads or GMV Max is the same, okay? And then we negotiate as well. Kasi puwede ko naman i-off 'yun, 'di ba? Like 'pag in-off ko 'yan, wala, hindi kayo kikita sa videos ko. 'Di ba? You have to get my ad code first bago kayo kumita sa videos ko. Gano'n mangyayari do'n, 'di ba? Pero, since friends, close na, 'di ba? So, it's okay for me. Now, what do I do for those videos na sobrang nagbababa, 'no? Right now, I think I have a lot of new hero products coming from June na pinapasok ko pa rin siya ng ngayong July. Pero I already noticed some clients na nagbababa ng sobrang below the belt naman na baba ng commission. What do I do about it? I just ignore.
I just ignore. What I will do is kapag nakita ko na nagtapon sila ng budget dun sa videos na yun, automatically recreate ko siya. So if you see me posting videos several times of the same items, or if nare-upload ko yung video na yun, ibig sabihin either hero product ko sila, top performing ko sila, or dahil sa GMB Max and shop ads. Okay? Yun yung so far nakikita ko. Another is before, I don't usually suggest putting a lot of products in one video because that doesn't work for me before. But now, almost most of my videos na recent upload, either 2 basket, 3 basket, and hindi affected yung views ko. Mas napataas ko din lalo yung chances na mawala ng basket kapag nawawalan ng nawawalan ng stock yung seller, yon. Pero ang ginagawa ko pa lang na experiment right now is from the same shop. So if the same shop has different baskets na feature ko dun sa video na yon of the same item, nilalagay ko sila lahat dun. Okay? Pero if same item, different shop, I haven't done that. But um, side note, Tito Drew did say na it's okay. There's no violation as long as it's the same item. So if you're having issues with low stocks, tapos baka meron kayong trust issues dun sa mga seller, you can actually put two two yellow basket kahit magkaibang shop sila. Basta same item on one video. Okay, just in case. Okay. What else? Ad codes can still be given for manual input. Ito. So, yes, kahit meron ng GMV Max, sometimes nanghingi pa rin si seller ng ad code. No why. So, I asked this, bakit nanghingi pa rin kayo ng ad code? Kasi naka-shop ads naman yun. Naka-turn on naman, di ba? Sasabihin natin, naka-turn on naman yung shop ads. So, sometimes, si clients, meron silang mga videos na gusto nila yun lang. No? Let's say, for example, may content creator, hindi siya nare-recognize ng yung videos na hindi siya napipick up ng GMB Max or Shop Ads. Gagawin ngayon ni seller is they will tap you to see if magkakaroon ng potential kapag manual input nila. Okay, so yun. So yes, meron pa rin akong mga clients na nanghihingi ng Shop Ads. Kasi yun yung nagwo-work sa kanila. Shop code, ad code pala. Ad code. So yun yung nagwo-work sa kanila. So, kapag kami nahingi sa inyo ng ad code, yet, yes, it's still okay to give. Just make sure to turn off, di ba, yung option for anchor link at saka para mapalitan yung basket. But, sabi ko nga dun sa private na what is this? Private group Zoom session last time, there are still tendencies na mapalitan yung ating basket kahit sa back end. So, always triple check your data if really basket nyo pa rin yung nakalagay doon. So, yeah. Okay. All right, let's move on to the next part. Let me just check and pause the video. Okay, exciting part. The fun part. How TikTok affiliates can optimize videos for GMV Max. So I made 3 also based on personal experience and then the discussion I had with my client. So number 1, of course, when you plan your content, try to plan for sales-driven content. Okay, ang habol natin dito guys is not views. Okay? Eto ha, at this time, lalo na dun sa mga matatagal na dito, priority natin now is sales. Okay? Sales, sales, sales. Okay? Sales, views, engagement, whatever, nandito sila sa medyo lower end. Pero, try to think of strategies na, okay, ano kaya yung gagawin ko to generate sales. Okay? Kasi magkaiba yan eh. Kapag nag-isip kayo agad ng content na, okay, ano kaya yung madaming views, iba yung may isip ng strategy. Pwedeng makaisip kayo ng strategy pero hindi naman ang goal nyo doon ay makakuha ng sales. So, dapat laging, okay, sales-driven content. Kailangan mapabili ko yung mga tao. Okay, how? This is how I do mine, ha? Choose your hero products. Babalik at babalik tayo dyan. Choose your winning products. So, prioritize products with high organic traction or already trending in your TikTok shop. Okay, so you can choose. You can either choose your hero products or sumubo kayo ng trending. Okay? Or kayo mismo ang magpa-trending. Okay? So, yun yung 3 best options for me so far. Kapag wala ka pang hero product, then find one. Okay, find one. Kasi ang hirap create ka ng post, tapos yung parang bahala na si Batman, di ba? Although for some it works. For me talaga, doing things more diba, organized, di ba? Organized and strategic, yun yung makapagbigay sa'yo ng long-term
commissions. I mean, look at where I am now, no? And look at also your classmates who followed really yung super patience nila sa sarili nila, but now they have hero products na. So, ayun, okay, find one. Next is, you really have to know your audience. Guys, this is beyond affiliate marketing. This is sales. This is marketing. Hindi lang tayo limited sa TikTok. Sinasabi ko sa inyo na minsan sobrang focus nyo na, ano kaya trending ngayon? Ano kaya yung sikat ngayon? Ano kaya pwedeng ibenta? Nakakalimutan nyo yung audience nyo. Nakalimutan nyo yung buyers, 'di ba? Eh, sila yung importante, eh. Okay, bago kayo humawak ng product, pag hawak mo sa isang item, parang ang gandang i-promote ng suklay na 'to, tanungin mo muna, sino yung may kailangan? Sino yung may kailangan ng suklay na ganitong klase, 'no? Para kanino ba siya? Bakit siya kailangan ng tao, okay? Para ba siya dun sa mga taong laging tangled yung mga buhok, ganyan, laging nasasaktan kapagka nagsusuklay, kapag nagde-detangle, ba? Kasi this is a detangling brush ng mga nanay na merong postpartum, yung mga kakapanganak lang, 'di ba? Pero dahil sobrang nagustuhan ko siya dahil ang kapal ng buhok ko, eh, naging target market niya ako ngayon, okay? So, gano'n, isipin niyo sino may kailangan ng item. Hindi yung, "Ay, promote ko 'to kasi gusto ko." Okay, bakit? Kahit gusto mo, ikaw mismo sa sarili mo, tanungin mo, bakit mo siya gusto? 'Di ba? Kasi there's a reason. There's always a reason, and that reason can be sometimes your winning strategy para maibenta mo siya ng tama, 'di ba? Kasi puwedeng, "Ay, gusto ko 'to," pero hindi mo alam kung bakit. Bakit ko kaya siya gustong i-promote? Always find yung why. Kasi 'pag hindi, huwag mo i-promote, promise, sayang oras. Sayang ang oras, sayang ang effort, sayang ang lahat, okay? You have to really know your audience, 'di ba? Ganito lang, mag-experiment kayo sa bahay niyo. Maliban dun sa mga walang kasama sa bahay. So, siyempre sa bahay niyo maraming tao, 'di ba, nanay niyo, tatay niyo, asawa, anak, ganyan. Tingnan niyo, ano yung mga kailangan niyo sa family, 'di ba? Balik ulit tayo sa basics, sabi ko sa inyo, when choosing products, ano yung kailangan mo? Ano yung ginagamit mo? Kasi ikaw mismo na user, you are also a customer. We are not just TikTok affiliates or marketers here, we are also customers, 'di ba? And yung pinakakilalang-kilala mong customer is yourself and also the people around you. Okay? So, sila actually yung pinaka-first target audience nyo. It's not the people who you don't know on TikTok. Okay? Or in general. Alright, so know your audience. Create content that resonates with your niche, pain points, or lifestyle need. Pain points, o ilang beses nyo naririnig sa akin, pain points, okay? Pain points meaning ano yung problem ng tao na gusto nyong isolve by using the product. Okay, ako ito para sa mga nanay siya na naglalagas na yung buhok, hirap na hirap magsuklay, ganyan, puro na lang tanggel-tanggel, 'di ba? So, dinedetanggal niya yung hair mo. Yun yung problema naming mga babaeng makapal yung buhok. So, there's a market for that. Just so all of the products has market for everything. Okay? Focus on ROI friendly items. Okay, this one really works well for me until now. Low ticket, fast moving consumer goods, FMCG consumable items tend to perform well due to quicker consumption. Okay. Teka, adjust ko yung ano nyo, slides nyo. Ayan, consumption and conversion. Ayan, so, 'di ba sabi ko sa inyo at the start of this program, choose products na consumable. Why? Kasi sila yung long term, nauubos, inuulit-ulit binibili. So, over a period of time, tried and tested ko na 'to, guys. Okay, let's say for example, ilang beses ka bibili ng mic sa buong buhay mo, 'di ba? Kung content creator ka at ang hero product mo ay isang microphone, or let's say power bank, ilang beses sa buhay mo sa isang tao bibili ka ng power bank? Let's say 3, 5. Ibig sabihin, sa isang tao may potential lang silang bumili sa'yo ng isang beses if you are focusing on high ticket items, okay? Hindi ko sinasabing wag niyo silang i-try, okay? I-try niyo sila pero mag-isip kayo ng mga binibili ng consumers na laging nauubos. As in, yung binibili na paulit-ulit, shampoo, sabon, lotion, skincare, 'di ba? Pagkain, drinks, vitamin, supplements, 'di ba? So, ang hirap i-explain. Hindi, pero kaya natin 'to, guys. So, balik kayo doon. Ano ba yung mga kino-consume niyo na gustong-gusto niyong items? Baka naman kasi hindi niyo pa sila napagtutuunan ng pansin, okay? Um, I heard this
friends in tech in this who are in electronics and tech categories right now na grabe daw yung drop ng sales for affiliates na nag-video post lang. I don't know with live sellers. Feeling ko paldong-paldo sila. Pero grabe daw yung drop ngayon kasi sobrang hirap i-push ng high ticket items kasi hindi sila kailangan right now, 'di ba? I'm also on the electronics and phones and electronics category. Pero ang mga checkouts ko ngayon is no longer turbofan. Yung mga checkout ko dun, either power banks, ganyan, charger, earphones, ganyan. So, mga emergency, solar lights, ganyan, na pinost ko pa noon-noon pa. Okay? So, hindi talaga siya mabenta ngayon. Ang mabenta talaga sa akin, guys, yung mga nauubos. Drinks, supplements, vitamins, food, food items, ganyan. So, hanap kayo ng mga item na gusto nyo pero naka-focus siya sa FMCG, okay? Guys, ang FMCG medyo malawak siya. So, i-try nyo siyang i-Google. Alright, 30 minutes na pala tayo. So, ito yung mga items na kahit mababa yung komisyon nila, let's say 3 pesos, 6 pesos, that can turn into hundreds and thousands of pesos once matapos yung month na yon. And dahil nga madali siyang bilhin ng tao, sila yung parang, "Okay, try natin 'to." 'Pag nagustuhan nila, babalikan nila, 'di ba? Kung ano yung chineck-out nila, che-check-out uli nila yon sa inyo. Okay? So, hanap kayo ng mga gano'ng items. Alam niyo naman kung ano yung mga pino-promote ko kasi nakalagay naman yan sa FYP ko. So, why not try those things also? And if you feel like parang, "Ay, ayoko na i-try kasi crowded na." The market is never going to be that crowded. Okay? It's never going to be that crowded. And you always have to remember na there's going to be new affiliates and new faces and new content creators that can enter the industry also, no? And then in the promotions of the video. So, tatandaan nyo yun. Okay, next one is, while creating the video, focus on conversion signals. Okay, so balik tayo dito sa mga helpful, ano ba? Helpful tips para makapag-generate ng videos that has chances of conversion. Okay, yung hooks effective pa rin naman siya, okay? Pero ayusin niyo naman yung mga hooks niyo, minsan parang nananakot kayo, eh. Okay, yung mga hooks niyo hindi siya dapat intense lagi, it doesn't always have to be high energy, just be who you are. Yung tama lang, okay? Hindi niyo kailangan mag-pretend na ginagaya niyo yung ibang content creators, ganyan, or naghahanap kayo ng mga what works for them. You have to figure out what works for you first. Okay? Kailangan mahanap nyo yung tamang promotion, tamang tone of voice, tamang hook lang. Hindi nyo kailangan lagi super grabe, mega energy, mega lighting, mega setup para lang ma-get nyo yung attention ng tao, no? Minsan yung pagiging simple nyo, yun pa yung nakaka-capture ng audience. Okay? And again, balik tayo doon sa problem solution method na tinuro ko sa inyo on the previous classes is go straight with the problem and solution. Minsan ang haba ng storytelling nyo. Guys, okay lang mag-storytell. Tinuturo ko sa inyo yan, di ba? Okay mag-storytell. Pero minsan, sabihin nyo agad. Diba? Ano yung problema? Ano yung solution? Tapos na. Minsan, marirealize mo yung video mo na yan, 10 seconds lang, pero na-deliver mo lahat ng kailangan mo. Okay? So, ayun. Ito pala, isa yan sa issues ng sellers ngayon. Daming hook. Pero yung mga hook, nakaka-capture sila ng viewers, but not buyers. So again, priority natin not views, but buyers. Okay? Next, clearly show the product benefits. Okay? Wag nyo siyang i-describe, wag nyo siyang pakita lang. Talagang pakita nyo kung meron kayong mga before and after. That's good. If you can tell yung mga stories nyo, that's good also. And then, ito pa pala, iwas violation, ha? Wag niyong sabihin na, "Ay, itong product na 'to, ginamit siya ni ganitong artista or ginamit siya ng ganitong doktor, sabi nila maganda daw." Yung word na sabi nila, nakaka-violation siya, guys, okay? Kapagka kini-claim niyo na yung pino-promote niyong product ay hindi niyo siya personal experience, nakaka-flag siya ng violation. Ang dami ng classmate na diyan, na natamaan niyan. So, gamitin niyo yung item, 'di ba? Ito yung personal experience ko with this product, ganito, ganyan yung nangyari. Kahit isama niyo yung cons, okay lang. Alam niyo minsan,
sobrang obvious na, eh, kapag sinabi, "Ay sobrang ganda ng item na 'to, ito talaga, naku grabe nakatulog talaga ako dito 24 hours." Gano'n, gano'n. Walang kahit na anong side effect. Ay naku, ekis ka talaga. Bukod sa may violation ka, nawalan ka pa ng trust ng mga tao. So i-mix mix niyo siya 'no, just be real. Sabihin niyo kung ano yung totoo sa sarili niyong experience kahit na alam natin na may mga magsasabi diyan, "Ay hindi naman ganyan yung na-experience ko." And so what, 'di ba? People have different experience over certain products, 'di ba? Puwedeng sa melatonin nakatulog ako 12 hours, ikaw 1 hour, 'di ba? Puwedeng nagka-headache ako, ikaw wala. So, make your videos real. Kaya hindi puwedeng perfect ang lahat ng product mo. Diyos ko Lord, ngayon mga TikTok affiliates, 'pag na-scroll ka, "Ang ganda ng product na 'to." Susunod, "Sobrang ganda ng product 'to." Pangalawa, "Ito na yung pinaka the best na product." Ay, pare-pareho po kayo ng hooks, pare-pareho kayo ng claims, ganyan. What is real, 'di ba? Baka dumating sa point lahat na ng buyer sa TikTok mawalan ng tiwala sa mga affiliates. So start changing that, 'no? Huwag niyong gayahin yung iba. Stick with what you know and stick with your own personal experience. Okay? Add urgency. O yan, o minsan, eto gumagamit ako kapag kailangan. Like let's say for example, yung mga 50% off lang siya ngayon guys or 99 pesos lang siya ngayon kasi nga payday sale. I-check out nyo. Yan. Sometimes that works kasi you're adding urgency, meaning parang, huy, bilhin mo na kasi ngayon lang to. Ganyan. So, mga ganong times, okay lang mag-OA. Okay lang mag-OA kasi parang, huy, di ba, hindi kayo makatulog. Tapos namamahalan kayo sa pouch kasi 150 pesos siya. Just for today, 99 pesos na lang siya kapag dito mo siya binili sa TikTok. And official shop naman din siya. FDA approved pa. Tapos salpak nyo yung FDA certification para wala talagang violation, 'di ba? Kaya guys, magpapasko na. Uso na naman yung mga power banks. Magta-travel na naman tayo next year. Ganyan. Ito yung mga recommendation ko sa inyong power banks na pwede nyo nang bilhin ngayon kahit hindi nyo pa gagamitin. Kasi grabe talaga yung sale niya. 50% off. See? So things like that, you can be OA. You can be more energetic kasi sinasabi niyo na, "Ngayon lang 'to guys, ngayon lang 'to." Okay. So, puwede, puwede naman. Okay. Hindi ko siya masyadong ginagawa, but ginagawa ko siya kapagka again, hero products lang at saka ayun, yung season. So, Christmas, double digit sale, payday sale, okay. CTA, o yun, CTA CTA is call to action. So, sasabihin mo kung ano yung gagawin nila. Puwedeng at the end of the video or at the start of the video. CTAs can be your hook. So, buy now, add to cart, check out now, mga gano'n. Simple lang naman, okey? Puwede niyo siyang sabihin, puwede niyo siyang lagay sa caption or mismo do'n sa yellow basket, puwede naman, okey? Kung parang feeling niyo hindi siya masyadong ano ba, natural sa inyo na sabihin niyo, "Guys, add to cart niyo 'to, check out niyo 'to," gano'n. So, okey lang caption do'n sa yellow basket, it's okay. Okay, again, keep it natural and authentic. So, avoid looking too salesy and overproduced. TikTok prefers UGC style content. Ayan, so user-generated meaning talagang sarili mo. Sarili mo experience, walang mga pala-palabok diyan na pampaganda kung ano-ano. Not too salesy, no? If direct selling works for you, then keep doing that. Okay? So, kung yun yung nag-work sa inyo, stick with it. And for those people na hirap talagang mag-direct selling, wag. Wag niyo munang pilitin, okay? Kasi one, hindi ka komportable. Kapag hindi ka komportable, don't do it. That's my number one rule sa lahat ng students ko. Kapagka nagpa-practice ka pa lang, that's okay, 'no? But until you get to the point na talagang you're confident, ganyan. Kasi nararamdaman siya ng buyers kapagka pilit niyo. 'Di ba parang tayo sa viewers, kapag nanonood kayo ng videos, mapapansin niyo minsan, "Ay, parang wala masyadong energy ngayon si Miss Ara." Ganyan. Para kayang medyo may something sa energy niya. Tapos magsa-swipe ka lang, 'di ba? Remember kung ano yung energy natin at this time na nire-record ko ngayon 'tong video na 'to, nararamdaman niyo 'yan, 'di ba? Pagka low energy ako kasi nag-e-explain, 'pag may sakit ako nararamdaman niyo. Kapag mataas yung energy kong nag-e-explain so that I can make a point sa'yo para mas maintindihan mo yung sinasabi mo, then I make sure na tinataasan ko rin yung energy ko. So, it's the same with our videos, 'no? Um, wait. Meron akong napanood na video dito, I think, kailan ba 'yun? Just this week lang napanood ko siya 'no. Sabi nilang gano'n, how come kapagka yung shoot and go mo lang, as in right now, "Uy,
Guys, ang ganda ng product na 'to, ganito, siya, shoot, edit, post, nag-viral 'no. Bakit daw kaya gano'n? Merong study na ginawa, this is a western content creator siya. Parang nag-experiment sila, videos sa draft versus yung mga videos na shoot and go. As in parang hindi naman necessarily shoot and go, as in talagang, "Huy, ganito, ganyan, post, edit, shoot," gano'n. Nagva-viral. Why daw? Kasi people tends to feed off the energy ng creator na nakita nila at that moment. Ibig sabihin, yung energy mo daw at that point also affects the energy of your viewers. So now, let's say for example, yung energy mo na sinut mo, pinatulog mo sa draft, napakahaba, ano, pag pinost mo siya, hindi na siya relevant. Okay? Kasi wala na, hindi na nararamdaman ng tao yung nararamdaman mo at that specific time. Okay, share ko lang sa inyo kasi that's a really, really good experiment. And that's, yun din yung napapansin ko sa akin. So, every time I do parang, kuya, napadaan lang sa mall, parang, "Hoy, guys, alam niyo, ito yung nakikita ko lagi sa ano, yung pinag-uusapan natin lagi, pampakapal ng buhok. Sabi ko sa inyo, mura to eh. Try niyo siya." Yung mga ganun, sila pa yung nagba-viral. Versus na, Diyos ko, nag-shoot ako sa CR, 30 minutes, naligo ako eh, di ba? Naligo, nag-shoot, nag-shampoo. Oh, why? Go. 5,000 views, walang check out, ganun. Versus dun sa mga talagang parang, it's just a chance. Sometimes, ako I know I'm your coach, pero I'm super big with energies. If you really feel like posting it, pag may pumasok sa inyo na idea, gawin niyo na agad. Huwag niyo iburo, guys. Huwag niyo iburo. Sinasabi ko sa inyo, yan yung mga winning split-second items na baka hindi niyo alam. Yun na yung makakapagpabago ng buhay niyo. Okay? Just a tip. Just a tip. That's up to you if you wanna na try it. Okay, last part of this class. Diyos ko, parang aabutin tayo ng 1 hour. Post when your audience is active. Okay, so balik tayo. Kailan ba dapat nagpo-post? That's really up to you. Okay, depende yan sa inyong data. Now, yung data na nakikita nyo na parang, okay, peak ng 11, peak ng 12, that's your followers. Okay, again, your followers is different from your buyers. So, in order for you to identify, ano ba yung peak time ko? Mahirap. Okay, sa mga matatagal na dito, so, wait lang. Alright, okay, ayun. So, paano ko siya ginawa 'no, balikan niyo yung pinakaunang klase natin. I had to be consistent. Let's say, for example, 30 days, isang item, 2 items, o kung ano man yung hero products ko, ko siya same time every day. After 7 days, titignan ko, ano dito yung oras na nagpi-peak siya, okay? And guys, kasi yung peak time, nagbabago siya, hindi siya everyday same, hindi siya buong month same. Let's say, for example, 1 week ngayon, natapos mo siya, na-identify mo, okay, ito yung nag-works for me. Inulit mo next week, iba na naman. Gano'n na ngayon. Mahirap mag-stick to one. So, if you're still figuring out kung ano yung peak time mo, then do a series of experiment every hour meron kayong bagong post. O, 'di ba? Ang hirap. So, let's say for example, merong 12 hours, magta-try ka ng posting. 12 posts 'yon per day, tapos uulitin mo siya bukas, uulitin mo susunod na araw. Gano'n yung ginagawa ko last time. So, now, nag-stick ako do'n sa parang, okay, ano yung feeling kong 3 peak times ko. I try to move around those times, okay? Walang talagang, okay, in general, ito yung peak time nating lahat, gano'n. Walang gano'n, walang gano'n, okay? Pero try to do your experiments. It will take time. Matagal, matagal. Mahirap, mahirap, okay? Pero that's part of your progress. That's also part of your growth as a content creator, okay? And ang responsibilidad mo lang do'n ay ulit-ulitin mo yung experiment hanggang makuha mo ano ba talaga yung mag-wo-work sa'yo. Okay, next. Try new angle or concept and repost with fresh energy. Ayan. So, kahit paulit-ulit yung item na yon, try mo siyang bago-baguhin yung content style. Okay? Yan lagi ko sinasabi sa inyo. Batch create if kaya nyo. Same item, 3 to 5 videos. Kung kaya nyo isang upuan. Alam ko maraming gumagawa nun eh. Like, isang upuan, try to promote one item, iba-ibang content style. Pwedeng direct selling, pwedeng walang faceless, pwedeng aesthetic, pwedeng shoot and go, ganyan. Tapos, tingnan mo kung ano yung matatapunan ng GMB Max na video. Then, try to recreate all of that. Okay, avoid content, ayun, bawal magkaroon ng violation sa kapag dito. Kasi kapag once na ma-recognize niya na, ay, ang account nito, ang daming violations, pasaway. Kiss ka na agad. Kasi, pag nagka-violation ka, sayang budget. Diba? Sayang budget ni client sa'yo. Lastly, alam ko maraming hindi nagche-check ng data dito, pero guys, always check your performance, okay? Check niyo yung mga video performance niyo sa dashboard,
And always check what works for you. Kasi yun lang yung magiging guide nyo here. Kahit paulit-ulit ako dito para ako sirang plaka. Sabihin ko sa inyo, okay, kamusta yung data mo? Chinek mo ba? O, eto, pag tinanong ko kayo, tapos di kayo nakakasagot mismo sa sarili nyo na, ano ba yung nag-work sa akin kahapon? Kahit kahapon na lang. Ano yung oras na nag-work sa akin kahapon? Ulitin ko ngayon. Ano yung product na nag-work sa akin kahapon? Ulitin ko ngayon, 'di ba? Tapos extend niyo siya. Gawin niyo siyang every week. Now, kapag nasanay ka dun sa everyday, nagche-check ka ng data, gawin mo every 7 days, 'di ba? Kasi automated naman 'yun, 7 days. Kapag nasanay ka na sa 7 days, gawin mo na siyang 30 days. Every time nag-evaluate ka, para hindi ka mukhang bulag na sumasabak sa gera, 'di ba? Parang, okay, everyday ano kayang content ko? Everyday ano kayang gano'n, 'no? You'll definitely get to that point na parang, okay, parang wala akong mai-post today, wala kang free sample, medyo tinatamad ka. Kaya ka may data, tignan mo ano yung nag-perform sa'yo last 7 days. O ulitin mo ngayon, 'di ba? That's okay, 'di ba? So gano'n lang, tatandaan niyo guys ano, hindi natatapos yung learning nating lahat 'no, kahit ako nag-aaral ako, nagbabasa ako, baka mag-take pa ako ng ano, ng courses para lang ma-refresh yung mga bagong update, ganyan. So, if ako nag-aaral pa rin ako at this time, then dapat kayo din. Okay, so don't ever stop learning kasi that's progress. Sa sarili nyo as an affiliate and also as a content creator, influencer, 'di ba? Kung yun yung direction na gusto nyong kunin in the future, why not? Ayun. So, that sums up our class. Let me check how long. Alright, formal class, 46 minutes. Congratulations, sana kumakain pa rin kayo ngayon at na-enjoy niyo yung class natin for today. So, I have several utangs pa kasi I know you want a separate video how to talk to the live chat support kapag may issues kayo. And then, um, ano pa yung mga request nyo? How to check yung data ba sa ano, sa dashboard, yung direct GMB tsaka GMB. Hindi ko matandaan kung ano exactly, pero alam ko may isa pa kayong video request sa akin. Can you try to comment kung ano pa yung request nyo na video? Other than that, remember we will be having the group Zoom session by July 27. And ipo-post ko yung registration ng group Zoom session natin ng July 21. So again, ise-send ko siya sa yung invite sa 200 students kasi limited natin is 100 lang kasi hindi naman lahat pumapasok sa Zoom. So ang gagawin natin is mag-invite ako as many as I can. You guys join the Zoom. Kapag naka-register lang kayo, okay, hindi lahat. And then this time, I don't know if ila-live namin siya kasi sometimes may mga pinag-uusapan kaming new updates and confidential sa group Zoom session na hindi pa ako ready i-share sa lahat. So, yung pinaka-first nating ginawa, publicly kasi siya naka-live. So, that one, medyo careful with the information ano kasi baka may confidential and of course since naka-subscribe kayo gusto ko kayo yung una na nakakaalam, 'di ba? So it's either doon pero kapag ka hindi namin ni live yung session na yon, it's a recorded session. So you guys can request a recorded session kung gusto niyo makinig and hear from your classmates also. So it's a discussion, ano yung best practices, ano yung challenges, and then I also try to answer kung ano yung mga challenges and then how we can help each other on the group session. Okay? So, ayun. Again, read your first page of your blueprint. And this video will also be uploaded in your Google Drive. As soon as possible. Okay, mauuna lang siya dito sa TikTok subscription and then next sa Google Drive. Again, if the TikTok sub only is not working for you, manood kayo sa Google Drive. Highly recommended to download the videos and your blueprint para kapag nag-expire ang inyong subscription, you can still have access on your own. Okay? What else? Kapag nagli-limit yung view nyo sa Google Drive, balikan nyo lang siya later. Okay? Minsan kasi sobrang daming gumagamit. Kahit nag-upgrade na ako ng ano natin, ng Google Drive dahil sa mga bayad yon, in-upgrade ko na yung Google Drive natin. Nagli-limit siya dahil ang daming nagta-try mag-view at the same time. Okay? So, it's better to just download. If may computer kayo, download nyo siya. Okay? Ayun, that's it for me. I might be busy for the week because finally we are moving. Shucks. Finally, we are moving na.
And I will be setting up the new background. Ay, tara, iba na yung background natin soon. And also, Arya's going to be celebrating her 10th birthday tomorrow, July 15. So, medyo baka di ako masyadong makasagot-sagot. Kaya nag-ipon ako ng content so I can just post and post. Ayun ha. So, if anything else, again, email me kapag it's really, really important. Lalo na kung hindi nyo na ako ma-message. New subscribers, please make sure to reach out to me, send me a message if you don't have the blueprint yet or the guidelines on how to use your subscription. So I guess that's it for me. Happy Monday ulit dahil Monday ko sinut itong video na to. So I hope you guys get more sales. And again, no rush. Okay, wala tayong race dito. Yung sarili yung journey, enjoy nyo siya sa TikTok affiliate. Ayun lang, bye!